Si Ferdinand Martin Marty Romualdez Jr. ay unti-unting nagiging sentro ng atensyon. Hindi lang bahagi ng makapangyarihang Romualdez dynasty, kundi dahil sa pagkakaugnay niya kay Sara Labati. The Philippine Showbiz List presents Sino si Marty Romualdez, ang lalaking na link kay Sara Labati? Born into Power. Ang 24-year-old politician na si Ferdinand Martin Marty Romualdez Jr. ay ipinanganak noong November 10, 2001 sa Manila. Lumaki siya sa isang pamilyang may malakas na presensya sa politika, negosyo at social circles. Ito ang nagbigay sa kanya ng kilalang apelido at mataas na expectations mula sa publiko. Si Marty ay anak ng makapangyarihang Romualdez political dynasty sa Leyte at Eastern Visayas. Ikalawa sa apat na magkakapatid, ang kanyang ama ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantalang ang kanyang ina ay ang dating beauty queen at representative na si Yeda Marie Hills Ved Romualdez. Habang ang nakakatandang kapatid ni Martin na si Andrew Julian Romualdez ay kasalukuyang nanunungkulan bilang kinatawan ng Tingog Party List kasama ang kanilang ina. Isa ring businessman si Andrew. Bagamat nagmula sa kilalang pamilya, limitadong impormasyon lamang ang ibabahagi patungkol sa personal na buhay ni Marty. Kilala siya sa kanyang maingat at low-key na paraan ng pakikisalamuha na nagdagdag ng misteryo sa kanyang personal na relasyon at sa mga balitang kumakalat tungkol sa kanya. Ganun pa man, bagamat hindi publiko ang lahat ng detalye, may mga lumalabas din sa ilang mga ulat. Batay sa isang Weebly site na nagngangalang Marty Romualdez Poetry Anthology, nagpapakilala ito sa may akdang si Marty, isang aspiring poet no ay grade 7 student sa International School, Manila. Dito binubuo niya ang kanyang koleksyon ng mga tula, karanasan sa paglalakbay, mga hilig sa palakasan, katulad ng rugby, polo at soccer. Dito ay binanggit din ni Marty ang kanyang pagkahilig sa musika at pagtugtog ng ilang instrumento bilang bahagi ng kanyang artistic expression. Educational and political career. Bilang nagmula sa prominenteng angkan, malinaw na lumaki si Marty sa privileged and highly connected world. Tunay na ang edukasyon at background niya ay nagpapakita ng prestihiyosong katayuan ng kanyang pamilya. Siya at ang kanyang kuya Andrew ay nag-aral ng high school sa prestihiyosong Institut Le Rosey na tanging ang tunay na mayayaman lamang ang kayang tustusan. Ang Swiss boarding school na ito, kilala bilang Le Rosey o Rosey, ay itinuturing na pinakamahal na paaralan sa buong mundo at isa rin sa mga pinakamatanda sa Switzerland. Nag-aral ang mga miyembro ng royal families at high society dito. Dahil sa annual fees na lampas 6 million pesos, iilan lamang na Pilipino ang nakapag-aral sa Le Rosey at hindi nakapagtataka na kaya itong tustusan ng pamilya ni Marty. Batay sa kanyang LinkedIn profile, nag-aral si Marty sa nasabing eskwelahan mula 2015 hanggang 2020. Dito siya nagtamo ng International Baccalaureate Diploma na naghanda sa kanya para sa mataas na antas na akademikong hamon sa universidad. Bukod dito, ay bahagi din siya ng polo team. Pagkatapos ng Le Rosey, nagpatuloy si Marty sa Cornell University sa US. Ang paaralang pinagtapusan din ng kanyang kapatid at ama. At noong nakaraang taon, buong pagmamalaking nagtapos si Marty ng Bachelor of Science sa Global Development, may espesyalisasyon sa Social and Economic Development at nagtamo ng Magna Cum Laude with 3.91 GPA. Dahil sa kinalakihang pamilya, hindi nakapagtataka na sundan ni Marty ang yapak ng kanyang angkan sa negosyo, partikular na sa politika. Noong 2025 midterm election, matagumpay siyang nahalal bilang konsihal ng Tacloban City. Marty's high society romance with Rocio Zobel. Isa sa mga pinakaginugulo ng publiko ay ang ugnayan ni Marty kay Rocio Zobel na mula sa kilalang Zobel Ayala family. Isang kwento ng high society romance. Ang unang makabuluhang pampublikong signal ng kanilang relasyon ay dumating mula sa prestihiyosong Le Bal de Debutant sa Paris noong 2019. Si Rocio ay lumahok sa ball at si Marty ang kanyang cavalier. Kaugnay nito sa isang panayam noon, sinabi ni Rocio na sila ni na Marty ay magkasama na ng ilang panahon. Malinaw na may matagal na silang ugnayan at personal na koneksyon bago pa man ang naturang social event. Hindi lamang sa mga malalaking event sila magkasama. Noong 2021, nagbahagi si Rocio ng isang typical day nila ni Marty. Sa post, sinabing tinuturing niyang si Marty hindi lang bilang kasintahan kundi her best friend. Nariyan ang pagbisita nila sa bookstore at pagbili ng mga bulaklak. Dahil parehong mayayaman at nakapangyarihan ang angkan ng Romualdez at Zobel, maraming netizen ang tumingin sa kanila bilang simbolo ng elite ties, isang political social alliance na maaaring higit pa sa romantikong usapan. Sa ilang social media remarks, may mga nagsasabing sina Rocio at Marty ay long-term na magkasintahan mula pa debutant years. Ngunit umugong ang hiwalayan ng dalawa matapos mapansin ng netizens ang ilang senyales ng paghihiwalay sa social media.
Bagamat wala namang formal na anunsyo mula sa kanila, ang kakulangan ng bagong pictures o paglabas na magkasama ay nagbigay daan sa mga haka-haka. Marty's rumored short-lived romance with Sara Labati. Sa katunayan, sa espekulasyong hiwalayan nila ni Ruscio, agad na pumasok sa eksena ang pangalan ni Sara Labati. Noong June 2025 na maglabasan ang balitang pagkakamabutihan di umano ni Sara at Marty. Ayon sa ilang entertainment news outlets, ilang beses na raw nakita ang magkasama sa magkakahiwalay na okasyon ang dalawa. Low profile lang daw ang relationship nila kaya hindi sila masyadong nagsasalita at nagpo-post sa social media. May ilang ding netizens ang nakapansin sa gusto ni Marty pagdating sa facial feature ng babae dahil sa nakitaan ng pagkakahawig sina Sara at Ruscio. Samantala ang kombinasyon ng showbiz at political na koneksyon ay nagpalala sa atensyon ng publiko. Ngunit wala pa mang pagkukumpirma sa tunay na takbo ng kanilang relasyon. Lumabas ang ilang ulat na tinapos na Sara at Marty ang sinasabing espesyal nilang ugnayan. Ito ay matapos kumalat ang isang TikTok video ni Sara noong Agosto kasama isang male friend na nililipsing nila ilang sikat na linya sa Sex and the City. Sabi ng naglilipsing na kaibigan niya, "We were the only single people in there." Samantala sa caption, iniwan ni Sara ang makahulugang mensahe na single and happy though, na tila malinaw na pagsagot sa mga espekulasyon ng publiko tungkol sa kanyang love life. Sa kabila ng lumalalang chismis, paulit-ulit na nililinaw ni Sara na siya ay single at inuuna ang kanyang trabaho at pagpapalaki ng kanyang dalawang anak. Ayon sa kanyang mga interview, hindi niya ini-expose sa publiko ang anumang bagong relasyon at mas pinipili niya maging pribado sa personal na aspeto ng kanyang buhay. Sara allegedly kicked out of Tatler after party over rumored romance with Marty Ruscio in the spotlight. Bagamat pinili ni Sara ang manahimik at ipagdiinang siya ay single sa kabila ng pag-uugnay sa kanila ni Marty, sangkot pa din siya sa pinakabagong intriga. Sa katunayan, mainit na pinagpipiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media ang di umano'y hindi magandang pagtrato sa kanya dahil lamang sa naging koneksyon niya raw kay Marty. Kamakailan lamang dumalo si Sara sa The Tatler Ball 2025 bilang bahagi ng ika-24 na anibersaryo ng Tatler Philippines. Siya ay isa sa mga kilalang personalidad na dumalo sa pagtitipon. Siya ay nakasuot ng light blue gown na dinisenyo ni fashion designer Mark Baumgartner. Kaugnay nito, ayon sa isang post sa Reddit ng isang netizen, matapos ang Tatler Ball ay nagtungo ang ilang dumalo sa Medusa Bar para sa hindi opisyal na after party. Nanguna sa pagdating si Ruscio, kasama sina Pia Wurtzbach at socialite entrepreneur si Georgina Wilson at sila ay naayos na sa kanilang upuan. Ilang sandali pagkatapos, dumating naman daw si Marty. At ilang minuto lamang ang lumipas, sunod namang dumating si Sara. Ayon sa netizen, nang pumasok si Sara, nagbago agad ang enerhiya sa lugar, napansin ng lahat ang kanyang pagdating. Lumapit daw si Ruscio sa kanyang amang si Inigo Zubel na nasa bar at tila nagsusumbong sa pagsasabing dumating na si Sara. Dahil dito, mabilis daw na kumilos si Inigo. Di umano'y tumayo ito at kinausap ang staff at ilang sandali pagkatapos ay hiniling kay Sara na lumabas. Wala naman daw anumang dramatikong eksena sa tagpong yun. Walang sigawan o gulo habang siya inaakay palabas pero malinaw na public escort ang nangyari. Nasabi rin ng netizen na kitang-kita sa mukha ni Sara ang pagkagulat habang ang mga tao sa paligid ay nagkunwaring abala sa kanilang sariling ginagawa kahit halatang nakatingin sa kanya. Ayon sa post, ang buong pangyayari ay parang eksena mula sa isang high society teleserye sa Maynila, imbis na isang simpleng gabi sa bar at hindi pa rin makapaniwala ang nakasaksi sa kakaibang enerhiya ng moment na yon na puno ng tensyon at drama. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!